Magandang araw sa inyong lahat. Welcome sa isa na namang nakakakilabot na istorya. Taong 1876. Masayang namumuhay ang mga tao sa bayan ng San Vicente. Nagtutulungan silang umani ng mga palay upang sila'y may makain sa araw-araw. Ang mga bata naman ay masayang nakikipaglaro kasama ang mga alaga nilang aso. Ang ibang kababaihan naman ay naglalaba ng mapayapa sa ilog dahil sa mahinahong agos ng tubig doon. Sadyang masasabi mo na talaga na halos perpektong bayan na pwedeng matitirhan, lalo na't ang bayan ay nakadestino sa may bukirin. Ngunit isang gabi ang kinikilalang maayapang bayan ng San Vicente ay napalitan ng takot at pangangamba. Takot na baka kung ano ang mangyayari sa kanila at pangangamba sa mga batang wala. Pangkamuwang-muwang sa mundo, dahil ang ugat lang naman ito ay ang biglaang pagkabilog ng malaki at pulang buwan sa ayon sa mga matatanda ay hudyat na raw ito ng pagbabalik ng mga aswang. Kaya kinaumagahan ang pamilya ni Mang Graciano ay naghanda na ng mga sinasabing pangontra sa mga aswang katulad na lamang ng bawang at mga asin. Takot man siya ngunit ginagawa niya ito para sa kanyang mga mahal sa buhay. Gumawa rin sila ng mga sandata na gawa sa metal. Ang iba naman ay dumayo pa sa dagat upang manghuli ng mga isda at mga pagi upang gamitin ang buntot nito na ayon rin sa matatanda mag-iwan daw yun ng malaking sugat sa mga aswang dahilan upang mamatay. Pagsapit ng alas 7 ng gabi dapat ay nakapaloob na sila sa kanilang mga bahay-bahay upang walang mangyaring masama sa kanila. At saad rin ng mga nakakatanda na huwag kalimutang maglagay ng asin sa mga bintana at sa harapan ng pintuan kasama ang bawang upang walang makakalapit na sinumang aswang. Ilang araw na ang nakalipas ngunit ang pulang buwan ay tila hindi na nagbabago sa natural nitong anyo kung ano kalaki at kapula ang nakita nila noon ay ganyan na ganyan pa rin. Ang mga bahay kasi noon ay mga gawa pa lang sa mga kawayan, kaya masisisilip mo talaga ang maliwanag na buwan sa labas. Matulog na kayo, saad ni Mang Graciano sa kanyang asawa at isang anak na babae. Sige na't ikaw na muna magbantay sa ating bahay, wika naman ni Aling Rowena. Halos lahat kasi na may kasamang tao sa bahay ay palitan ng pagbabantay ng kanilang labas ng bahay upang malaman kung sila nga ay nagdaratingan na. Isang sigaw na nagmumula sa bahay ni Mang Waldo. Kaya ang lahat ng makapit-bahay pati na rin sina Mang Graciano ay agad na umaksyon dala ang kani-kanilang itak, laking. Gulat nila na ang mabait at masipag na si Mang Tasyo ay ngayon nakahandusay sa sahig at ito'y duguan. Halos ang iba ay maduduwal sa kanilang nakita na dugo na nagkalat na sa sahig. Sa tingin ko ito na ang oras upang sila'y unti-unting magpapakilala, wika ng matada na bihasa na sa panggagamot. Sa hindi kalayuan sa gubat ay may narinig silang malalakas na mga paghuni ng kakaibang tunog at doon napagtanto nila na magsisimula na ang masamang panaginip sa kanilang bayan. Kung noon ang mga tao sa bayan ay mapayapa, kahit anumang oras na yon, ay iba na limitado na ang kanilang oras para sa kanilang kaligtasan. Noon si Mang Graciano ay dumadayo pa sa kanyang bukirin na diyon ay nagtatanim na lang siya sa likod ng kanyang bahay. Gayon din ang ginagawa ng kapitbahay nila, dadayo na lang. Sila sa bukirin kung oras na ng ani at sama-sama silang aani. Mahirap na kasi kapag mag-isalag ang pupunta sa bukirin baka paglauran lang sila ng engkanto. Gabi nang makauwi si Mang Graciano galing sa trabaho, ngunit masaya naman ito
dahil walang nangyaring masama sa kanyang pamilya. Ngunit isa lang ang sumasagi sa isipan nito kaya matatapos ang takot na ito na bumabalot sa bayan ng San Vicente. Isang araw habang nakaupo si Mang Graciano sa balkonahe upang magkape, lumapit ang kanyang asawa na bakas ang kalungkutan sa kanyang mukha. "Mahal, ako'y may ipagtatapat sa iyo," wika ni Aling Rowena. Nagtaka naman si Graciano kung ano ang nais nitong ipagtapat kaya ibinaba nito ang hawak niyang kape at siya'y tinanong, "Ano yun, mahal?" Tanong ni Graciano. Umiyak si Rowena at niyakap niya si Graciano ng mahigpit, pagkatapos ay sinabi na niya ang gusto niyang sabihin. "Graciano, aalis na kami ng anak mo. Masyado ng delikado ang buhay namin dito sa bayan niyo. Kaya mas mabuting lilisan na kami," wika ni Rowena. Hindi makapaniwala si Graciano sa sinabi ni Rowena sa kanya, kaya pinipilit niya itong huwag siyang iwan dahil siya na lang ang mag-isa sa buhay. Ngunit hindi pumayag si Rowena sa kagustuhan ni Graciano. Ginawa ni Graciano ang mga paraan upang huwag siyang iwan, ngunit buo na ang desisyon ni Rowena alang-alang sa kaligtasan ng dalawa, lalo't babae pa ang kanilang anak. Kinaumagahan, habang mahimbing na natutulog si Graciano ay dahan-dahan siyang iniwan ng kanyang asawa kasama ang anak nito. Pagising ni Graciano, hinanap niya si Rowena sa kanilang bayan, ngunit tila wala na ito at tuluyan na nga siyang iniwan. Humagulgol sa iyak si Graciano dahil wala na ang inspirasyon niya sa buhay. Ngunit tinanggap na lang niya ang nagyari sa kanilang dalawa, dahil ganito rin naman talaga ang gustong mangyari ng magulang ni Rowena na sila'y magkahiwalay. Gusto man sana nitong puntahan si Rowena sa kanilang bayan, kaya lang wala siyang sapat na pondo ng pera. Makalipas ang ilang buwan, nakalimutan na niya ang nangyari sa kanyang masalimuot na buhay. Isang araw, oras na ng anihan sa kanilang bayan, kaya nagsitungo sila sa bukirin pati si Graciano upang mang-ani ng mga palay, mais at mani. Sa kanilang lahat si Graciano ang huling naiwan dahil marami siyang ginawa sa bukirin, at nang papauwi na siya may narinig siyang iyak ng sanggol sa hindi kalayuan. Kaya sinundan niya ang iyak ng sanggol at dinala siya nito sa sapa. Doon nakita niya ang sanggol na nakabalot sa telang puti. Pagbukas niya ng tela ay nagulat siya dahil nakakita siya ng mga totoong kwintas at pulseras na ginto. Sa buong buhay niya ngayon pa lamang siya nakakita nito. Itinago niya ang ginto upang hindi siya mapagdiskitahan ng mga sakim na tao. Kinuha niya rin ang sanggol dahil siya ay naawa dito. Binilisan niya ang paglalakad upang hindi sila maabutan ng gabi. "Bigay ka ata sa akin ng Panginoon," wika ni Graciano habang bitbit pa rin niya ang sanggol. Tinanong siya ng mga kakilala niya kung kanino ang sanggol, ngunit ang sabi lang niya ay ipinaampon lang sa kanya ng tunay niyang magulang. Hindi rin niya sinabi ang tungkol sa ginto dahil natatakot siya sa kung ano ang gawin sa kanya pati na rin sa bata. Nang pagpasok ni Graciano sa kanyang bahay, ay agad na inilagay niya ang sanggol sa maliit nitong kama at tinago niya ang gintong pulseras at kwintas sa lumang kahon na ipinamana pa sa kanya ng lolo nito. Tinignan niya ang sanggol at nakaramdam siya ng hiwaga dito. Tila bang hindi normal na tao ang sanggol kundi isang anak ng engkanto. Ngunit naisip niya na hindi yon totoo kaya inalis niya yon sa kanyang isipan. Kinagabihan doble ang pababantay ni Graciano, lalo na't kasama niya sa bahay ay sanggol. Pasado 12:00 ng gabi may narinig siyang kalabog sa kanyang bahay, kaya napatayo ito upang tingnan sa labas ng kanyang bintana.
At doon niya ay nakita niya ang isang nilalang na nakatayo sa hindi kaayuan na tumutulo ang mga laway. Natakot si Graciano at isinara agad ang kanyang bintana. Nang malapit na ang nilalang na iyon sa kanyang bahay, ay bigla itong tumilapon dahil sa malakas na puwersa. Tila bang may proteksyon ang kanyang bahay laban sa mga aswang. Tinignan niya ang sanggol at laking gulat niya dahil ang mga mata nito ay umiilaw na kulay ginto. At doon napagtanto niya na ang sanggol na kasama niya ay hindi isang tunay na sanggol kundi isang anak ng engkanto upang proteksuyan si Graciano. Isang mapayapang gabi para kay Graciano, lalo't kasama niya ang sanggol na pumoprotekta sa kanya laban sa mga aswang. Nagsimulang antokin si Graciano, kaya naisipan niyang patayin ang gasera na nagsisilbing ilaw at humiga sa kanyang kama. Habang siya'y mahimbing na natutulog, may bigla na lang na kumalabog ng malakas sa kanyang bakuran dahilan upang siya'y magising. Nagtaka siya kung ano ang naging dahilan ng tunog sa labas. Tinanaw niya mula sa bintana na nakatuon sa kanyang bakuran at doon laking gulat niya nang makita na niya naman ang nilalang na gusto siyang saktan. Ngunit ang kakaiba pa ay hindi na siya nag-isa, ito ay may 4 pang kasama upang sana'y pagtulungan itong si Graciano. Walang nagawa si Graciano kundi ang kumuha ng asin at bawang sa kusina at agad na bumalik sa kwarto upang bantayan ang nakita nitong sanggol. Sinipat niya ang kanyang mata sa paligid at naghahanda sa anumang pag-atake na gaganapin ng mga aswang. Makalipas ang ilang minuto sa kabutihang palad, wala namang nangyari sa kanilang dalawa. Bagkus ay naging tahimik pa nga ang buong bahay ni Graciano. Sa hindi malamang dahilan, may narinig siyang bulong na halos siya lamang ang nakakarinig na ang wika. Ay pumunta siya sa likod ng kanyang bahay. Takot man si Graciano, ay tumayo pa rin siya at naglakad upang pumunta sa sinasabi ng bulong ng hangin habang dala-dala ang sanggol. Doon nakita niya mula sa loob ng kanyang bahay ang babaeng umiilaw sa ginto. Nanlaki ang mga mata ni Graciano nang makita ang nilalang na iyon. Hindi siya makapaniwala na makakakita siya ng ganoong nilalang sa buong buhay niya. Kaya tinanong niya muna ito ng, "Ano nang kailangan mo? Alagaan mo ang anak ko," wika ng misteryosong babae. "Ano ka ba? Sino ka ba?" Pagtatakang tanong nito, sinagot naman siya ng, "Ako ang kanyang ina. Hindi kami isang normal na tao, bagkus kami mga engkanto. Naway alagaan mo ang anak ko hanggang ito'y lumaki," sagot ng babaeng engkantada sa kanya. "Bakit mo siya ipamimigay sa akin?" Tanong ulit ni Graciano. "Nais ko man siyang alagaan, ngunit bawal. Delikado ang buhay niya sa mundo namin, lalo na't nasakop na kami ng tuluyan ng mga aswang, kaya sayo ko siya iiwan," wika nito. Magsasalita pa sana si Graciano, ngunit unti-unti nang naglalaho ang engkantada sa harap nito na nag-iwan ng ngiti na may halong lungkot sa kanyang mukha. Nang iyon ay tuluyan nang naglaho, bumalik sa kadiliman muli ang buong bahay ni Graciano, kaya agad na isinara niya ang mga bintana at mga pinto upang protektado sila. Kinaumagahan, nagising na lang si Graciano sa sigaw ng kanyang kapitbahay na sumisigaw sa iyak. Labis-labis ang kanyang iyak dahil ang mahal nitong asawa ay namatay. Nang imbestigahan iyon ni Graciano, nakita niya na ang lalaki ay kalahati na lang ng katawan ang natitira at hindi na muling nakita pa ang ilalim na parte ng katawan nito. Tumawag sila sa pulis upang i-report ang mga nangyari, ngunit ang mga pulisya ay wala ring ideya kung paano at saan ito literal na nangyari dahil malinis ang krimeng iniwan ng suspect.
Ngunit pinaghihinalaan pa rin ng mga taong bayan na aswang ang gumawa ng ganoong bagay. Araw na ng libing ni Mang Kanor, lahat ay nagdalamhati sa kanyang pagpanaw maliban sa asawa nito, na kung noon ay sumisigaw pa yon sa iyak nung namatay si Mang Kanor, ngunit ngayon ay bakas ang ngiti sa mga mukha nito, ngunit siya lang ang nakakaalam. Kinagabihan tumungo si Graciano sa bahay ng asawa niya dahil sana ay magbigay ng kaunting tulong upang mabawasan ang lungkot na nadarama nito. Kaso lang ay parang may pumipigil na puwersa sa kanya upang huwag siyang pumunta doon. Ngunit hindi nagpatalo si Graciano sa kanyang nadadama, hindi siya nagdalawang isip na pumunta doon at magbigay ng tulong. Nang sana'y kakatok na siya sa pinto, ay may naamoy siyang tila nabubulok na patay na hayop. Kaya inakala na lang niya yun na daga. Bago niya katukin ang pinto ay napansin niyang tila maraming ilaw ng kandila ang nasa loob ng bahay ni Mang Kanor. Kaya nang makita niya ang bintana na may butas ay iyon ay kanyang tiningnan. Naglakihan ang mga mata ni Graciano sa kanyang nakita. Diyos ko po, pautal-utal niya pang wika. Nakita niyang maraming mga bangkay ang nakahandusay sa sahig at ito'y dinadasalan ng asawa ni Mang Kanor habang pinapalibutan ng mga kandila at gasera. Hindi man maintindihan ni Graciano ang sinasabi ng babae, pero alam niyang inkantasyon iyon ng patay. Kaya agad na humingi si Graciano ng tulong sa mga kapitbahay upang maaksyonan ang kanyang nakita. Ngunit nakita niya ang babae na nakatingin sa kanya na galit at gusto siyang patayin. Nakita din ni Graciano na may nilunok itong itim na bato at ito ay biglang lumipad sa kalangitan ng mabilis. Pagdating ng mga pulis, mga patay na katawan lang ang kanilang nakita at wala na yung babae. Kaya agad nila itong kinuha upang ilibing sa tamang libingan. Bumalik si Graciano sa bahay nito upang kunin ang sanggol. Doon nakita niya ang babae na pilit pa ring lumalapit sa bahay ni Graciano upang kunin ang sanggol, ngunit tila hindi ito makapasok o makahawak sa bahay ni Graciano at doon bumalik sa isipan niya na ang sanggol ay may kapangyarihan upang magprotekta. Dagdag pa rito ang inkantasyon na inilagay ng kanyang ina upang doble ang proteksyon ng bahay ni Graciano. Nang dahil bigo ang babae na kunin ang sanggol, ito'y lumipad muli sa kalangitan upang tumakas at hindi na babalik. Nang matapos na ang mga problema ng gabing iyon, bumalik na sa mapayapa ang bahay ni Graciano, kaya naisipan niyang matulog upang makabawi ng enerhiya, at habang siya ay natutulog siya ay nanaginip. Nanaginip siya na kinakausap siya ng hari ng engkanto na nakakulong sa mga kahoy at nagsabing, "Ikaw ang napili ng propesya upang magbantay at maghubog sa sanggol na iyong nakita sa sapa. Huwag mo siya papabayaan dahil siya ang babago ng mundo at siya'y papangalanan mo ng Thano." Lumipas ang mga linggo mula nang pinangalanan ni Graciano ang sanggol na Thano. Habang lumalaki ito, napapansin ni Graciano na kakaiba talaga ang bata. Hindi ito umiiyak tuwing gabi, at tila ba nakikiramdam lang ito sa paligid, parang alam nito kung kailan may panganib. Sa tuwing may aswang na dadaan sa malapit, nagliliwanag ang mga mata ni Thano na tila ginto sa ilalim ng buwan. Isang hapon habang naglalaba si Graciano sa likod ng bahay, iniwan niya si Thano sa duyan. May narinig siyang kaluskos mula sa kabubatan. Paglingon niya, may isang batang babae na nakatayo sa gilid ng kakahuyan, nakasuot ng lumang damit at tila nawawala. "Aba, Hija, anong ginagawa mo riyan?" tanong ni Graciano habang papalapit. Ngunit imbes na sumagot, ngumiti lang ang bata.
At unti-unting nagbago ang itsura nito, ang mga matay naging itim, ang mga kuko'y humaba, at ang balat ay kumulubot. Isa pala itong batang aswang. Agad na bumalik si Graciano sa bahay, kinuha ang asin at bawang, at hinarang ang pintuan. Habang hinahabol siya ng aswang, biglang lumitaw sa likod ni Graciano ang isang liwanag, si Tano. Nakangiti lang ito, ngunit may puwersang lumabas mula sa katawan nito na tila humampas sa aswang. Napaurong ito, at unti-unting naglaho sa hangin na parang usok. Hindi makapaniwala si Graciano sa nasaksihan. "Hindi ka talaga isang ordinaryong bata," bulong niya habang buhat si Tano. Nagsimulang magtanong ang mga tao sa paligid. Bakit tila hindi inaabot ng mga aswang ang bahay ni Graciano? Bakit walang sumasalakay sa kanya? Isa-isa na ring lumalapit sa kanya ang mga matatanda, nagtatanong, naghahanap ng proteksyon. Doon na pagtanto ni Graciano na hindi lang pala siya tagapangalaga kay Tano, kundi magiging tagapagligtas din siya ng buong bayan. Ngunit hindi lahat ay masaya sa ginagawa ni Graciano. Sa dilim ng gubat, isang nilalang ang nagmamasid, isang matandang babaylan na pinatalsik noon dahil sa pagsanib sa mga aswang. Nagtitipon siya ng mga nilalang ng dilim at may balak silang kubkubin ang San Vicente, ang sanggol na yan. "Siya ang magpapabagsak sa lahi natin," wika ng matanda. Ngunit hindi pa huli ang lahat. Samantala, si Graciano ay pinanaginipan muli ng hari ng engkanto. Sa panaginip ay isang salitang paulit-ulit ang binabanggit, ang pagsibol ay simula lamang. Ihanda mo ang iyong puso at ang iyong tapang, Graciano. Malapit na silang bumalik, malamig ang simoy ng hangin ng umagang yon. May kasamang lamig na hindi dulot ng panahon kundi tila hatid ng isang babala. Habang natutulog pa si Tano sa kanyang duyan, si Mang Graciano naman ay nasa harapan ng kanyang kubo, naggagayak ng mga bitag at proteksyon, bawang sa bintana, asin sa pintuan, at mga dahon ng lagundi sa bubungan. Ilang araw nang sunod-sunod ang pag-atake ng mga nilalang ng dilim sa mga kalapit na baryo. May mga batang nawawala, hayop na pinapatay, at mga bangkay na kinukuha mula sa mga libingan. Si Graciano lang ang tila hindi naapektuhan dahil kay Tano, ngunit ngayong umaga, may kakaibang presensya sa hangin. Naroon ang isang awit, huni ng isang di kilalang tinig, mahina pero malinaw. Isang matandang babae ang lumilitaw mula sa ulap ng hamog. Maputi ang kanyang buhok, pulang-pula ang mga mata, at suot ang balat ng ahas. Isa siyang babaylan ng dilim, si Lakambini, ang pinuno ng kultong sinaniban ng mga aswang, Mang Graciano. Tinig na parang alingangbaw sa isip, hindi sa tainga, hindi kumibo si Graciano. Hinawakan niya si Tano at nilagay sa loob ng bilog ng asin at dahon ng saging, isang sinaunang proteksyon ng mga engkanto. Ang batang iyan ay hindi sa mundo ng tao na bibilang. Ang kanyang dugo ay binhi ng liwanag, ngunit ang puso'y maaaring madungisan. Ibigay mo siya sa akin, bago pa siya tuluyang maging panganib, hindi lamang sa inyo, kundi sa inyong buong lahi, dagdag pa ng matanda. Kung talagang sa liwanag siya galing, bakit mo siya kinatatakutan? Sagot ni Graciano, buong tapang. Ang liwanag na masyadong maliwanag ay nakabubulat. At kapag siya'y lumaki at hindi mo na makontrol, ikaw ang unang tutupukin niya, isang bugso ng hangin ang dumaan, at sa isang iglap, nawala si Lakambini. Ngunit iniwan niya ang kanyang marka,
Sa kahoy ng pinto ni Graciano, may bakas ng itim na palad, nagsusunog sa ibabaw ng kahoy. Sa gabing iyon, pinanaginipan muli ni Graciano ang hari ng engkanto. Ngunit ngayon, hindi na lang boses, nakita na niya ito. Isang nilalang na hindi lalaki o babae, may korona ng bulaklak, balat na sinlunti ng mga dahon, at matang parang buwan. Malapit na ang pagtatapos ng katahimikan, Graciano, wika nito. Hindi ikaw ang pinili para sa lakas, kundi para sa puso. Ngunit darating ang araw na ang batang yan ay kailangang pumili, maging ilaw ng mundo o maging apoy ng kanyang kasiraan. Pagmulat ni Graciano, umiiyak si Tano, unang pagkakataon mula nang siya'y natagpuan, tahimik ang buong paligid. Ngunit ang puso ni Mang Graciano ay kumakabog sa kaba. Ang pag-iyak ni Tano ay may kakaibang dalang takot, hindi ito pag-iyak ng gutom o kirot. Ito ay parang panaghoy ng isang kaluluwang ginigising mula sa pagkakatulog. Nilapitan niya ang sanggol, at sa kanyang pagyakap dito, napansin niya ang balat ng bata, kumikislap ng bahagya sa ilalim ng liwanag ng buwan. Parang may mga simbolong lumilitaw, mga sinaunang ukit na hindi niya maintindihan. Isa lang ang tiyak niya, nagsisimula ng magising ang kapangyarihan ni Tano. Lumipas ang ilang araw na puno ng katahimikan. Ngunit ang mga hayop sa gubat ay tila nababalisa. Ang mga aso sa baryo ay walang tigil sa tahol tuwing gabi. Sa mga ulap, laging may aninong parang nakabantay. Isang gabi, habang natutulog si Graciano, may kumalabog sa labas ng kanyang kubo. Nagising siya agad, kinuha ang itak at lumabas. Sa dilim, may dalawang nilalang na parang tao, ngunit hindi. Mahahaba ang mga kuko, matutulis ang tainga niya, at ang mga mata nila'y mapula. Mga aswang, mga tagasunod nila Kambini, ilabas ang bata, sabi ng isa, paos at malalim ang tinig, hindi na nagsayang ng salita si Graciano. Hinampas niya ang isa ng itak, pero bago pa tumama, naglaho ito na parang usok. Nasa likod na pala niya ang isa pa. Ngunit bigla, isang liwanag ang sumiklab mula sa kubo. Si Tano, nakatayo ang sanggol, nakalutang sa ere, ang mga matay maputi at walang itim. Lumilipad ang mga dahon sa paligid niya, at ang mga aswang ay napaatras, nagsisigaw sa sakit, alis kayo. Isang tinig ang bumulong sa isip ni Graciano, tinig ni Tano, ngunit hindi bata. Tinig ng isang sinaunang nilalang, muling nagpakita sila Kambini, nakatayo sa may punong kawayan. Nagising na nga ang kanyang dugo. Graciano, oras na lang ang hinihintay. Hindi mo na siya kayang itago sa amin. Pagkatapos noon, naglaho silang lahat. Tahimik muli ang gabi, pagpasok ni Graciano sa loob, natagpuan niya si Tano na nakatulog muli. Para bang walang nangyari. Ngunit alam niyang hindi na niya ito kayang itago ng matagal. Kailangang humingi siya ng tulong mula sa mga nilalang na matagal na niyang iniwasan. Kinabukasan, bitbit ang bata, tumungo si Graciano sa masukal na kabubatan sa paanan ng bundok. Doon, naghihintay ang isang matandang engkanto, ang tagapangalaga ng balanse sa pagitan ng liwanag at dilim, dahil sa kanyang mga palad, maaaring mahubog ang kapalaran ni Tano. Ngunit ang halaga, maaaring maging sariling kaluluwa ni Graciano. Nagmamadaling lumalakad si Mang Graciano sa gitna ng masukal na kabubatan. Sa likod niya, ang sanggol na si Tano ay mahimbing pa ring natutulog,
nakabalot sa telang hinaluan niya ng dahon ng sambong at ugat ng bayabas, mga halamang dagat na panangga laban sa masama, ang sugat ni Graciano sa balikat. Dulot ng kagat ng aswang, ay tila unti-unting gumagaling, hindi dahil sa halamang gamot, kundi dahil sa dampi ng maliit na palad ni Tano, habang sila'y naglalakad noong gabing iyon. Anong klaseng sanggol ka? Mahinang bulong niya habang humihinto sa ilalim ng matandang puno ng anahaw. Tahimik ang paligid, maliban sa ihip ng hangin at kaluskos ng mga insekto. Ngunit bigla mula sa likod ng punong kahoy, isang tinig ang narinig, hindi mo siya dapat inalagaan, Graciano. Si Apong Manda, ang matandang albularyo ng kabilang baryo, ay lumitaw, payat, kuba, may dalang baston na gawa sa sungay ng kalabaw. Nakita ko sa apoy ng itim na kahoy, patuloy ni Apong Manda. Ang sanggol na yan ay hindi ordinaryo. Siya ang susi sa pagbabalik ng mga nilalang sa dilim. Ayoko ng gulo, Apo. Bata siya. Walang sala, sagot ni Graciano, ngunit ang kanyang dugo ay hindi basta dugo. Taglay niya ang halimaw ng kanyang ina. Nanahimik si Graciano. Sa kanyang isip, muling bumalik ang panaginip, ang malamig na tinig nila Kambini, ang reyna ng mga aswang. Alagaan mo siya. Dahil balang araw siya rin ang gugulo sa payapa mong mundo. Ano ang alam mo tungkol sa ina niya? Tanong ni Graciano. Sila Kambini, sagot ni Apong Manda, ay hindi lang basta aswang. Isa siyang sinagtala, isang dating diwata na isinumpa, nilamon ng galit, at ngayoy naghahanap ng tagapagmana. Nagkatinginan sila ni Graciano. At saka siya tumingin sa natutulog na sanggol. Tahimik. Payapa. Ngunit sa kanyang mukha, may maliit na marka sa noo, hugis buwan, na ngayon ay tila unti-unting nagliliwanag. May taning ang oras mo, Graciano, ani Apong Manda. Kapag sumapit ang kabilugan ng buwan, magsisimula ang pagbabago. At kapag hindi mo napigilan, hindi lang baryo ang mawawala, kundi buong bayan. Humigpit ang hawak ni Graciano sa sanggol. Kung siya ang simula ng kadiliman, ako ang magiging dulo nito. At muli silang naglakad, papalayo sa anino ng kanilang lumipas, patungo sa mas madilim pang hinaharap, ayos. Heto na ang kabanata 8 ng pagsibol ng mga aswang. Mas mahaba, mas madilim, at mas konektado sa mga naunang kabanata. Dito magsisimula ng umusbong ang kapangyarihan ni Tano, at lalalim pa ang misteryo ng kanyang pinagmulan. Ang gubat ay parang isang lumang lihim, tahimik ngunit may itinatagong bulong. Sa bawat yapak ni Mang Graciano sa malambot na lupa, parang may mga matang nakasilip sa dilim, nagmamatsyag, nag-aabang. 3 araw na silang naglalakad mula sa pagkikita nila ni Apong Manda. Sa bawat araw na lumilipas, napapansin niyang may kakaiba sa bata. Si Tano ay bihirang umiyak, hindi nagugutom, at tuwing gabi, tuwing malapit na ang hating gabi, umiinit ang kanyang katawan at nanginginig. Pero walang sakit o lagnat. Noong 3 gabi, nagdesisyon si Graciano na magpahinga sa tabi ng ilog may tabog. Doon, sa ilalim ng mga bituin, habang tinatabi niya ng banig ang bata, biglang namatay ang mga alitaptap. Ang ihip ng hangin ay tumigil. At isang malalim na alingawngaw ang pumunit sa katahimikan. Grower. Isang nilalang ang gumapang mula sa putik ng ilog. Mahaba ang leeg, matulis ang mga kuko,
at sa ilalim ng balat nito'y parang may gumagalaw na mga bulete. Isa itong balbal, isang uri ng halimaw na nang-aagaw ng katawang tao para makapamuhay sa lupa. Agad na itinabon ni Graciano ang katawan ni Thano, sabay hawak sa kanyang itak. Hindi mo siya makukuha. Ngunit mumisi ang nilalang. Hindi pa siya isa sa amin. Pero malapit na. Tinataglay niya ang dugo ng ating ina. Isang iglap lang tumalon ang halimaw. Pero bago pa man sumalpok ang kanyang mga kuko kay Graciano, isang kakaibang liwanag ang kumawala mula sa sanggol. Nagising si Thano, hindi umiiyak, kundi nakatingin lamang. Sa kanyang mga mata, sumilay ang kulay pulat ginto, parang apoy at dugo na nagsasayaw, at saka ito nangyari, tumigil sa ere ang balbal. Parang sinakal ng hindi nakikitang kamay. At sa isang kisap mata, bumulwak ang dugo mula sa mga mata nito, at ang buong katawan nito'y bumaon sa lupa, kasabay ng pagkalagas ng mga dahon sa paligid, na parang nilagas ng isang malupit na taglagas. Hindi makagalaw si Graciano. Ang sanggol ay bumalik sa normal, muli ay nakapikit at mahimbing. Pero sa di kalayuan, may narinig siyang tila boses ng babae, malamig, mahinhin, at punong-puno ng pananakot. Nagising na ang dugo, Graciano. Di mo siya mapipigilan. Lakambini. Bulong niya. Kinabukasan, nagtungo siya sa isang sira-sirang simbahan sa gitna ng kabubatan, ang simbahan ng San Ignacio, abandonado mula pa noong panahon ng kolera. Ayon kay Apong Manda, naroon ang huling santong Maharlika, isang ermitanyong nagsisilbing tagapangalaga ng mga lihim ng langit at lupa, sa loob ng simbahan, nanlilimahid sa alikabok at amag. Natagpuan ni Graciano ang matandang lalaki na nakasuot ng puting habito. Si Padre Alirio, may puting mata at balat na tila nasunog noon. Ano ang dala mo? Mang Graciano. Tanong ng pari, hindi ko alam kung tao siya. O sumpa, sagot ni Graciano habang inihahain si Thano, tiningnan ng pari ang sanggol. Tumango ito, ang bata ay anak ng kadiliman, pero hindi pa siya isa sa kanila. Nasa iyo kung aling landas ang tahakin niya. Paano ko iyon magagawa? Tanong ni Graciano, kailangan mong ihanda siya sa 3 pagsubok. Kapag nalampasan niya ang mga iyon, maaaring maligtas ang kanyang kaluluwa. Pero kung hindi, lumiga si Padre Alirio sa paligid, saka ibinulong. Maging handa kang wakasan siya. Tahimik si Graciano. Sa kanyang mga palad, natutulog si Thano, mukhang isang karaniwang sanggol. Pero sa likod ng kanyang noo, sa ilalim ng balat, may mumunting liwanag na pumipintig. Parang apoy na hindi mamamatay, ang liwanag ng buwan ay tila isang matang nakatunghay sa buong San Vicente, dilaw, malamig, at tila may itinatagong hinagpis. Sa ilalim ng liwanag nito, tahimik ang buong baryo, ngunit sa katahimikan ay may nakaambang kasawian. Hindi na ito ang dating mapayapang lugar na kinalakhan ni Graciano. Sa bawat sulok may aninong gumagapang. Ang mga aswang ay hindi na lamang mga nilalang sa dilim, inaangkin na nila ang bayan, bitbit si Thano. Nakatago sa isang belo ng banayad na liwanag, muling bumalik si Graciano mula sa gubat. Sa kanyang likod, kasunod niya ang nilalang na tagapangalaga ng balanse, isang matandang inkantong may balbas na gawa sa lumot at balat na parang punong kahoy. Hindi ito ganap na kaibigan ni Graciano,
Ngunit sa desperasyon, siya'y napilitang manikluhod. Ang bayang ito, wika ng engkanto, habang tinatanaw ang San Vicente mula sa mataas na burol, ay isa ng pugad ng mga nilalang ng dilim. Ngunit kung ang sanggol ay magpapasya, maaari pa itong maligtas. Paano ko siya mapapapili? Tanong ni Graciano. Isa pa rin siyang bata, hindi na siya bata, Graciano. Isa siyang nilalang na isinilang mula sa pagsanib ng liwanag at dilim. Ang puso niya ay naging larangan ng digmaan. Ang tanging paraan ay ang pagtanggap niya ng kanyang tunay na anyo. Pagbaba nila sa baryo, duguan na ang mga kalsada. Ang ilang bahay ay abo na lang. Ang simbahan sa gitna ng bayan ay sira na ang kampanaryo, at sa paligid nito, naroroon sila Kambini, nakaupo sa isang trono ng mga ugat at buto. Sa kanyang paligid, ang mga aswang ay nagtipon, mga lalaki, babae, at bata na dating taga San Vicente, ngayoy mga halimaw na. Mang Graciano, wika nila Kambini, narito ka rin pala sa wakas. Dinala mo sa amin ang hinahanap namin. Ito na ang huling gabi niyo sa bayang ito, tugon ni Graciano. Hindi ko hahayaang maging pugad ng kasamaan ang San Vicente. Tumawa sila Kambini, ngunit sa ilalim ng kanyang halakhak ay may takot. Sa bisig ni Graciano, gumalaw si Tano. Gising na siya, at ang kanyang mga mata ay hindi na inosente. Isang maputing liwanag ang bumalot sa kanyang katawan, at sa bawat hakbang ng sanggol, natutunaw ang kadiliman. Tano, mahinang wika ni Graciano, anak, ikaw na ang magpapasya. Iligtas mo kami. Iligtas mo ang sarili mo. Tumigil si Tano sa gitna ng plaza. Ang mga aswang ay bumubulong. Nag-aalinlangan. Mula sa langit, isang liwanag ang bumagsak. Lumingon sila Kambini, at sa takot ay sumigaw, hindi. Hindi pa siya handa. Ngunit huli na ang lahat, mula sa katawan ni Tano, sumambulat ang isang alon ng liwanag, hindi na kasisilaw, kundi payapa. Ang mga aswang ay nagsisigaw habang isa-isa silang bumabalik sa kanilang dating anyo, tao. Ang ilan, nabura na lang na parang alikabo. Sila Kambini, naglalakad palapit, pilit inaabot si Tano, ngunit napadapa siya sa lupa, sugatan, at muling naging matandang babae. Wala na ang kapangyarihan. Bakit mo ito ginagawa? Anas nila Kambini. Anak ka rin ng dilim. Ngunit tumingin lang si Tano sa kanya, ang boses niya'y muli hindi pang bata. Ako ay anak ng liwanag na natutong lumakad sa dilim. Bumuhos ang ulan. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, ang ulan ay tila banal. Nilinis nito ang dugo sa mga kalsada, binuhay ang mga tuyong halaman, at binasbasan ang mga naiwang buhay. Niyakap ni Graciano si Tano. Napahagulgol siya sa sobrang pagod at pasasalamat. Wala na ang panganib. Ngunit ang kapalit ay ang pagkakaalam ng mundo kay Tano, hindi na siya maaaring magkubli pa. Sa mga sumunod na araw, muling itinayo ang mga bahay. Muling tumugtog ang kampana ng simbahan. Ngunit sa gitna ng plaza, may isang punong hindi pa dati naroroon, isang puno ng ilawan, puting liwanag na walang apoy. Doon inilagay si Tano ng mga engkanto, upang matulog muli, hanggang sa panahong muling kailanganin ng mundo ang kanyang liwanag, si Graciano. Siya'y nanatili sa San Vicente, itinuturing na tagapangalaga ng kasaysayan,
Tahimik na alalay ng isang bayani na hindi man nagsalita ng marami, ay nagligtas ng marami sa katahimikan ng gabi. Kapag ang mga bituin ay tila mga matang nakatingin mula sa langit, maririnig mo ang isang mahinang tinig mula sa punong iyon. Bantayan mo sila, Graciano, at sa ilalim ng liwanag nito, muling sumibol ang pag-asa.